Nagpahayag ang pamilya Villar ng intensyon na e-donate ang kanilang mga ari-arian para sa right-of-way ng LRT1 Cavite Extension Project, upang mapabilis ang konstruksyon patungo sa target na buong operasyon bago matapos ang dekada. Ayon sa Department of Transportation, DOTR, makatutulong ito sa paglutas ng mga natitirang sagabal sa linya. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang pagtatayo ng Light Rail Transit Line 1, LRT1, extension sa Cavite ay maaaring magsimula sa lalong madaling panahon matapos magpahayag ng pagiging bukas ang pamilya Villar na ibigay ang kanilang ari-arian para sa proyekto. Sinabi ng Transportation Secretary na inaasahang maresolba ng Light Rail Transit Authority, LRTA, ang lahat ng right-of-way, ROW, na isyu kaugnay sa LRT1 Cavite Extension Project sa lalong madaling panahon, kabilang ang mga sangkot sa dalawang istasyon na itatayo sa Villar property. Sa katunayan, gustong ibigay ng pamilya Villar ang kanilang ari-arian bilang bahagi ng extension, aniya sa isang panayam sa DZRH. Sinabi ni Lopez na ang gobyerno at ang mga Villar ay nag-uusap ngayon para magkaroon ng pinal na kasunduan sa donasyon ng ari-arian sa LRTA. Sinabi ni Lopez na, batay sa mga ulat na isinumite sa kanya, walang katotohanan ang mga pahayag na ito. Sa katotohanan, sinabi niya na nakuha na ng LRTA ang ROW para sa buong alignment ng riles, maliban sa ilang mga site, tulad ng para sa dalawang istasyon. Sa ilalim ng ikalawang yugto ng Cavite Extension Project, inaasahang itatayo ng pribadong operator ng LRT1 ang mga istasyon ng Las Piñas at Zapote. Ang dalawang istasyon ay itatayo sa lupang pag-aari ng pamilya Villar, na inookupahan na ng C5 Quirino Flyover na itinayo ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Nauna nang iminungkahi ni Las Piñas Lone District Representative Mark Anthony Santos na e-demolish ang flyover para bigyang daan ang pagtatayo ng extension, bagamat may merito ang panukala. Sinabi ni Lopez na kailangan munang magsagawa ng traffic study para matukoy kung nararapat na lansagin ang flyover, lalo't noong 2024 pa lang ito nagbukas. Dahil ang proyekto sa infrastruktura ay idinisenyo upang mapaganang trapiko sa unang lugar, aniya ang pinakamagandang opsyon para sa gobyerno ay hayaan itong magkasama sa extension ng LRT1. Kapag nakuha na ng LRTA ang ROW para sa property, ibibigay ito sa Light Rail Manila Corporation, LRMC, para sa disenyo at konstruksyon. Nakumpleto na ng LRTA ang ROW acquisition para sa ikatlong yugto ng proyekto, na sumasaklaw sa istasyon ng Nyog sa Bacoor. Ang unang yugto pa lamang ng proyekto ay natapos sa ngayon, na nagdagdag ng 5 istasyon sa riles sa 2024, ang pagpapalawig ng LRT1 sa Bacoor ay magdadala sa kabuuang bilang ng mga istasyon sa 28. Kapag ganap ng gumana, ang pinalawig na LRT1 ay inaasahang magsisilbi ng hanggang 800,000 pasahero araw-araw mula sa kasalukuyang average na pang-araw-araw na sakay na humigit kumulang 440,000. Matatandaan, opisyal na idinagdag ang Talaba Station sa alignment ng LRT1 Cavite Extension bilang karagdagang istasyon sa Bacoor. Naglaan ang gobyerno ng 3 bilyon pesos para rito, at target itong makumpleto at buksan sa taong 2030. Ito ay opisyal na idinagdag bilang bagong istasyon sa huling bahagi ng Cavite Extension, Phase 3 upang masilbihan ang mga bagong commercial at residential development sa lungsod.
Binuo naman ng isang 28 anyos na software engineer at commuter mula sa Cavite na si RJ Cruzem ang TrainSight. Ito ay isang mobile application na nagbibigay ng real-time update sa operasyon, pagdating, at pag-alis ng mga tren sa Metro Manila. Layunin ng app na solusyonan ang matagal na paghihintay at aberya sa biyahe ng mga Pilipinong commuter. Sinusuportahan nito ang mga linya ng LRT1, LRT2, at MRT3, at may plano ring isama ang MRT7 sa hinaharap. May inspirasyon mula sa Flight Radar 24, gumagamit ang app ng data mula sa mga aparato ng mga user, crowdsourcing, at hardware trackers na ikakabit mismo sa mga tren. Bukod sa tulong sa commuter, layo nitong magbigay ng transparency, makikita ng mga operator ang aktwal na galaw ng mga tren upang mas mabilis silang makatugon sa mga teknikal na problema. Maaari nang ma-access ang beta version nito sa Rail, TrainSight, app o sideload sa Android. Opisyal itong ilulunsad sa Google Play Store sa August 2026 at sa Apple App Store sa pagitan ng September at October 2026. Bukod sa TrainSight, may iba pang Pinoy developers na gumawa ng kahalintulad na passion projects upang maibsan ang hirap sa pagbibiyahe. Binuo ng iOS developer na si Joshua Bumanlag. Ito ay isang web app, RushPH, Netlify, app, na umaasa sa crowdsourced reports ng mga pasahero. Mayroon itong higit 80% accuracy at nakakuha rin ng suporta mula sa Department of Transportation, DOTR para sa integrasyon, isang hiwalay na mobile app na tumutulong din sa pag-navigate sa mga tren sa Metro Manila gamit ang mga live tracking features.